po sa 11th revision of the International Classification of Diseases ng World Health Organization, itinuturing na disorder ang paglalaro ng video games. Naku po, kung saan wala ng control ang isang tao sa paglalaro na nakakaapekto na sa kanyang pang-araw-araw na aktibidad. Attorney Dot, grabe pala yan. Miss Annie, maraming tinatamaan dito. And for sure, marami po sa inyo mga kasangbahay ang alam ang problemang pagdating sa kaadikan sa paglalaro ng video games ng isang tao. And this afternoon, tungkol po dito ang ating pag-uusapan at kung paano ito masosolusyonan. Kasama po ang ating suking panauhin. Please welcome to our program, Dr. Camille Garcia, a well-known psychologist. Dr. Camille, good afternoon po and welcome back po sa Serbisyong Bayanihan. Hi, good afternoon, Attorney Dot. Good afternoon, Ma'am Annie. So nice to be back. Eto. Ayan. We're always happy. Sige, tanong. Lagi namin kayo, Ayan. every Sige. time nakasama namin kayo, Dr. Camille. Yes, thank you very much. Attorney Dot, Ay, naku, itong thank you rin. Oo. itong ating topic talaga naman. Oh, naku po, makinig kayo dito sa gagawing discussion namin ngayong araw na ito. Attorney, siguro you can start now. The first question, Attorney Dot, para dito kay Dr. Oo. Camille, ma-explain ito. Oh, panoorin mga kasambahay, mga nanay. Pakinggan niyo Yes. po at panoorin. Sige po, Attorney Dot. Oo. Thank you. Okay, doon muna po tayo sa generalized word, no? Kasi maraming klase ang addiction, hindi lang naman video addiction, hindi lang naman online addiction. Kaya ang unang-unang gagawin po natin ay aalamin po natin kung ano ang ibig sabihin ng addiction. So, Doktora, what is addiction? At paano po nakakaapekto sa kung paanong mag-isip ang isang tao sa kanyang pagiging addict sa isang bagay? Ayan. Sige po, Doktora. Okay, pag sinabi kasi nating addiction, hindi lang ito yung pagkahilig. Actually, ito ay isang nag-uumpisa ito na parang naumpisahan, naging curious ka, tapos sinabi na naging habit. Pero pag ito ay sumusobra at talagang sabihin na natin, sobrang paggamit itong bagay nito, sobrang pagbili nitong gamit na to, or kaya naman kung ito ay umaabot sa punto na gamot siya, o kaya naman ay mga kahit ano pa, kahit anong klaseng bagay, pwede itong makonsider na sobra. And that is yung addiction na. Kaya ito nagiging addiction kasi hindi mo na nakokontrol or ito isang impulse. Actually, sasabihin siya, hindi siya talaga yung abuse. It's more of addiction, yung hindi mo na nakokontrol yung paggamit ng bagay na ito. Dahil kasi parang kung hindi mo siya kung bigla kang tumigil dito, ang tendency, nag-escalate yung anxiety, kaya hinahanap mo yung bagay na yun, or kaya naman hindi nagkakaroon ng satisfaction hanggang hindi mo nakukuha yung bagay na yun. Kaya lang, may mga pagkakataon na itong addiction na to umaabot sa puntong pang-aabuso. Kaya merong tayong tinatawag na drug abuse, merong gaming, hindi na siya gaming addiction, pero ina-abuse na natin yung yung oras natin na nagugumon sa ganitong klaseng paglalaro, o kaya naman paggamit ng tong bagay na to, pwedeng sigarilyo, pwedeng alak, pwedeng sabihin natin mga bawal na gamot, or even sa mga gamit. Kasi iba't ibang klase, no? Pag sinabi niyo paggamit ito, yung halimbawa kung mga manika o mga sapatos, hoarding. Pag sinabi niyo naman na sa pagbawal na gamot, kaya pwede sabihin drug addiction. Pag sinabi niyo naman sa sobrang pamimili, sasabihin ganun, shopaholic. Di ba? Mayroong mga ganitong klase. At then, pag sinabi niyo naman na kung minsan, iba parang sobrang na pag-iinom ng alak, alcoholic. Tapos ito na nga, mayroong tinatawag na gaming addiction. Kaya,
ang hirap dito dahil kasi pag umabot siya sa punto na naaapektuhan yung araw-araw na gawain mo, yung pag ikaw ay nag-aaral o kaya naman nagtatrabaho or simple na nasa bahay ka pero hindi mo nagagawa yung mga trabaho mo dahil kasi nauubos ang oras mo sa ganitong klaseng mga gawain, ito na ay tinatawag na addiction. Actually, Okay. it's more of an impulse Okay. control disorder. Yes. Mhm. Okay. So, Miss Attorney Annie, ang Dot? pagkakaintindi ko ha, bago, Yes, opo, bago opo. ko ibigay sa iyo ha, Miss Opo, Annie opo. ha, kapag ikaw ay addict sa isang gamit, hindi mo na makontrol. Gusto mo lagi mong ginagamit, lagi mong ginagawa. At pag hindi mo nagawa, nagkakaroon ka ng anxiety. Nako, parang marami akong alam na ganyan. O sige, Miss Annie, ikaw naman ang magtanong at marami pa akong tanong. Go ahead, Miss Annie. Imagine, Attorney Dot, sa pagsisimula pa lang na ang ating discussion, makikita mo kaagad yung binabanggit ni Doktora. Kayo din po, ha? O, ano yung ating suma total na ng ating discussion? Parang lalabas na, this is harmful at may negative effects. So, sige, nanay, doon sa mga anak ninyo na hindi nyo makontrol, tutuloy namin ang discussion with Dr. Camille kasama si Attorney Dot. Puntahan natin yung pinaka-topic natin. Ano ba yung video game addiction? O itong binabanggit nilang internet gaming disorder. Ang follow-up question dyan, why is it addicting? Bakit nga naman nakaka-addict? Ano bang mga mekanismong mayroon dito? Bakit nakaka-addict? Dr. Camille? Thank you po. Okay. Okay, unang-una, no, pag sinasabi nating gaming addiction, actually, ang nauubos dito yung oras. Dahil kasi talaga nag-spend ka ng hindi lang 1 or 2 oras dito. Umaabot siya sa puntong 12 or yung buong araw mo ay ini-spend mo sa paglalaro or kaya naman kasi meron kasing pagkakataon ngayon na ang gaming addiction hindi lang siya yung paglalaro eh. Meron na rin klase na may sugal na involved dito. Kaya lalo na kasi sobra din ang mga social media platforms natin kung ina-advertise siya na sasabihin ang daming pwedeng ipanalo, pwedeng may mga cash out ka dito or kaya naman pag nagkakaroon ng pagkakataon na may kompetisyon at sinasabi na pag maglalaro ka lang nito, alam mo yung ibang na nagugumon dito, nagkakabahay. Kaya ikaw din parang iniisip mo, ay ito na isang pagkakataon na hindi lang siya paglalaro, pwede pala ako magkaroon ng pagkakataon na magkaroon pa ako ng mga ibang magkaroon ng acquisition because of yung sa paglalaro ko. Pero hindi pa rin ibig sabihin na addiction ito. Nagiging problema ito kung apektado na ang ating personalidad, ang ating behavior, na hindi na rin tayo nagkakakain, hindi tayo natutulog, hindi na tayo nag-aaral, hindi tayo nagtatrabaho, at dito na lang ang ginagawa natin sa araw-araw. Ngayon, sasabihin nyo, paano nagkaroon ng ganitong pagkakataon? Sabi ko nga sa inyo na hindi ito basta-basta yung pwede ka lang basta ma-addict. First and foremost, dapat nating tandaan, ang addiction ay merong 25% predisposition or yung genetic predisposition. Tignan nyo maigi sa lineage nyo, sa pamilya nyo. Hindi ibig sabihin na kahit na yung na kayo ay addict sa gaming, bakit ganun? Yung magulang ko, hindi naman. Baka naman, yung ibang mga kaanak nyo, meron dyan sa lineage na alcoholic, sabongero, mahilig sa mga gambling, mahilig or kaya may drug abuse, yung mga tipong ganun, or may mga anxiety disorders, 25% nun, talagang meron tayong genetic predisposition. Ngayon, halimbawa, naumpisahan nyo, kung minsan natitrigger yun, dahil kasi umaabot siya, dahil sabi ko nga sa inyo, it's an impulse control disorder, parang nasabik kayo, nagugulat kayo na parang hindi nyo napapigilan. Kasi nga, na-stimulate kayo nung 25% ng genetic predisposition. Pero pwede siyang kontrolin. Dahil kasi kung ikaw din nasa isip mo na talagang nakakaubos siya ng oras, pwede mo siyang tigilan. At the same time, meron magsasabi sa inyo, 2 oras lang. Oy, 3 oras lang sa isang araw ang paggamit niyan. Oy, kaya naman hanggang weekend lang yan. Para sa ganun, hindi talaga siya abot sa punto na magpo-full blast ng gaming addiction. Remember, tama yung sinabi ni Ma'am Annie na ito ay kinoconsider na disorder. Pero hindi pa rin siya kinoconsider na mental disorder or mental illness.
pero pinag-aaralan siya. Eventually, siguro pag nagkaroon na ng ICD-11 or kaya naman yung DSM revised na DSM-6 na parang gano'n, baka maisama na siya at makukonsider na siya na isang mental illness or mental disorder. Kaya talagang sa ngayon pa lang, habang nakikita natin na talagang dumadami ang taong apektado nito, pwede din natin gawan ng paraan na siguro dahil ito ay isang klase na impulse control, ay magbibigyan din ng pagkakataon na mapigilan din or makontrol natin itong ganitong klaseng behavior. Naku, Atty. Dot. Okay. Pinag-aaralan pa daw yung tungkol doon sa kung idideklara itong mental illness o mental disorder, huwag niyo nang hintayin na mapabilang kayo doon. O sige. Attorney Dot, balik ko sa iyo si Dr. Camille. Yes, Thank Miss you po. Annie. Alam mo, Miss Annie, kanina pa ako tumitingin dun sa screen, yung parang mag-asawa sila, pagkatapos Yes, yung yes. babae, pinipigilan na niya yung kanyang asawa na lalaki, nakaka-video na, hindi tumitigil mag-video. Alam mo, that's really frustrating for a wife, especially if your children are still young at kailangan mo ng tulong at pagkatapos yung asawa mo addict sa video, hindi tumutulong dahil nga hindi makaalis doon sa harap ng kanyang nilalaro. So, very important po, i-educate po natin ang mga nanonood po sa atin ngayon at nakikinig po sa atin. Dr. Camille, paano po ba matitigil ang video game addiction or internet gaming addiction at tulungan po natin ang mga babae na yung kanilang mga husband ay hindi na po nakakatulong sa bahay kundi nag-video na lang the whole day. Doktora? Very good question. Okay, Diba? siguro unang-una, talagang ang dapat siguro nating isipin dito yung tinatawag na adult addiction. Kasi alam mo, kung nakikita ng mga bata na yung mga magulang nila ay ang numero unong naglalaro at hindi mapigilan, syempre isipin nila, bakit si mommy, bakit si daddy, na pwedeng maglaro, bakit kami hindi? So kung sakasakali man na ang mga magulang ay nagkakaroon ng ganitong klaseng addiction at hindi mapigilan ng mga magulang ay ng mga asawa nila or ng mga partner nila ang ganitong gawain, first and foremost, mahirap kasi hindi nila naiintindihan na baka nakakaapekto na sa kanila yung pang-araw-araw na ganitong klaseng gawain. Kasi kung hindi na-realize ng tao na to na na-addict na sila sa internet or gaming addiction, ang pwedeng mangyari niyan, they have to seek professional help na. Kasi one form of kung bakit nila ginagawa yun is because nasanay sila sa ganun, unmotivated sila sa trabaho. At the same time, pwedeng they're already experiencing depression na ang iniisip nila, ang form na para maalis yung mga problema nila is nakafocus lang sila sa mga gaming. So, yun din siguro for the adults. And then for the kids, as early as mga 2 to 3 years old, huwag niyong gamitin itong mga gadgets as a form of babysitters. Yun ang mahirap. Wala nga kayong yaya, ginagamit yung yaya, yung mga gadgets nyo para sabihin pag umiyak salpak ng gadget o maglaro ka dyan. So pag nagiging ganun ang idea natin, hindi maaalis na yung mga bata parang eto na gusto ko tatahimik yung anak ko Pero hindi natin naiintindihan na tayo ang nagsisimula kung bakit nag-create ng certain attitude and behavior yung bata na pag tinanggal mo yung ganitong gadget nagwawala. Dahil kasi ikaw mismo ang nagbigay sa kanila na ganito, walang restrictions. Definitely, you make it a point na magkaroon ng restrictions. Second, it's about time na siguro kung dating nasasanay tayo na makakapaglaro tayo na hindi gumagamit ng ganyan. May mga board games na pwedeng play with the family na talagang competitive games. Alam niyo, kung minsan na, di ba, parang meron lang na laro kahit na nasa loob ka ng sasakyan, sasabihin, please give me a name of ganito, of flowers, di ba, paramihan ng flowers, parang ganun, pangalan ng tao na starts with the letter, yung mga ganong klase. Pwedeng mga word games or kaya naman, pwede naman na simple na bonding time na hindi gumagamit ng gadget. Parang i-restrict nyo rin na hindi pa pwede sa lamesa pagkakain tayo may mga gadgets or pwedeng at the same time kayo mismo kinokontrol natin na
ang mga paglalaro hanggang alas 8 lang, tapos kailangan matulog na or i-confiscate nyo. Bakit kinakailangan i-confiscate? Hindi naman natin sinasabi na titignan nyo yung laman noon. Ang pinupunto lang natin kasi may mga bata, magtutulog yan. Pero pag nakita na ang magulang ay tulog na, baka magigising yan at bubuksan na naman nila yung kanilang mga gadgets para maglaro. So talagang kinakailangan matuto tayo, magkaroon tayo ng yung sinasabi natin na maging hindi lang yung tayo lang, kailangan lahat. Parang ganun, may continuity, may spontaneity ng mga sinasabi natin. Kasi kung halimbawa, ikaw lang yung nagbabawal pero yung asawa mo or yung partner mo hindi. Tapos yung mga lolo or lola, hahayaan pa yung mga ganun pag nasa kanila. Siyempre, ang nangyayari ay pupunta ako sa bahay ni lola kasi okay lang din. Pag nandun, hindi kami pinagbabawal. So talagang kinakailangan na lahat ng tao involved dito. Yes, Diba? correct. I totally agree. Oo. So Miss Annie, nasagot ni doktora actually yung kung ano ang dapat mong gawin. Kasi ang na-mention niya, yung dun sa mga bata, kailangan pagbawalan, gano'n, etc. Pero sa asawa, Miss Annie, ito ang number 1 na pwedeng makatigil sa kanila. Kapag hindi ka tumigil, ang anak mo ay magiging ganyan din. Sinabi na ni doktora, kasi example ka magulang ka, tinitingnan ka nung anak mo. At ano ang mangyayari doon sa anak mo? Aba, magiging bobo yan. Hindi lang yon, Miss Annie. I remember, Miss Annie, na meron tayong doktor na ophthalmologist at sinabi sa atin, Miss Annie, kapag ganyan na laging nag-gadget, masisira ang mata ng mga anak ninyo. May kilala po akong ganyan. Lahat po ng anak, ang babata pa, ang kakapal na ng salamin. Kasi yung ginamit na word ni doktora, ganun ang nangyari sa mga bata. Ginawang babysitter ang gadget. Oh. Marami Naku kasing po. pera. Busy ang mga magulang. Sige, mag-gadget kayo para hindi nyo kami guguluhin. Yun, Miss So Annie. mga magulang, ikaw ang dahilan. Grandparents, ikaw ang dahilan. Yan. Sige. Yan. Yan ang aming reminder sa inyo. Dapat maging disciplinarian sila, Attorney Dot. I-restrict yung paggamit nito. Magmumula sa parents. At wag din i-abusuhin nung ibig sabihin, wag pagbigyan ng mga grandparents. Kasi most of the time, di ba, pag sa lola, ay nako talaga naman. Pwede yung hindi, pwede doon sa mga nanay at tatay. Pero sa lolo. Pero ulitin natin, ikaw ang dahilan, mommy, daddy, lolo at lola. Take note of that. Yan ang Yes. yan po ang pinunto ni Dr. Camille, Attorney Dot. Sige po. Correct. Oo. So, Miss Annie, alam mo, ang ganda ng topic ngayon pero wala na po tayong time. Dr. Camille, we really enjoyed this very short interview with you and we learned a lot from you and we look forward to having you again and again. Thank you so very much, Dr. Camille Garcia, ang ating napakahusay na psychologist. Salamat po. Ay, thank you rin. And happy birthday, Ma'am Annie. Thank you very much. Salamat po. Alam mo, mayroon akong explanation dyan. Dr. Camille, we love you. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat, Dr. Camille. Thank you very much. Ayan. Keep safe po.